Hello, magandang gabi po sa inyo lahat, magandang hapon, magandang tanghali at magandang umaga sa anong panig po ng mundo na naaabot ng live broadcast na ito. Welcome po muli sa ating live broadcast ng Sharpen Our Memory. Sa ngayon pong gabi nito ay pagkapatuloy ko po ang aking pag-recite. Sana po ay i-explore po ninyo ang kabuuan ng aking mga nag-recite at garantisado naman po na ito ay mapapakinabangan kasi ito po ay salita ng Diyos at hindi po natin pwedeng sabihin na walang kabuluhan ito. Gaya nga po nang nasusulat, iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Kung yun nga pong sulat ng ating minamahal ay pinapahalaga natin, ito po'y sulat ng Diyos. Kaya po, sana po buksan ng Diyos ang inyong puso't kaisipan at nang sa gayon ay madama natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Magpapatuloy ko na po ang aking pag-recite. Bago po ako magsimula ng pag-recite, sana po ay huwag ninyo po kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe na rin po. Ikalawang Korinto Kapitulo 3. Pinasisimulan baga namin muli na ipagkapuri ang aming sarili o kami bagay nangangailangan na gaya ng iba ng mga sulat ng papuri sa inyo o mula sa inyo. Kayo ngay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, na siya namang sa amin ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng Espiritu, sapagat ang titik ay pumapatay, datapat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nahuhukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, anupat ang mga anak ng Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito ay lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus higit pang sagana ang kaluwalhatian ng pangangasiwa ang ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, dahil sa kaluwalhatiang sumasagana, sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian,
ay nananatiling ito ay nasa kalwalhatian. At yamang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita at niligaya ni Moises na nagtalakbong ng kanyang muka upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong na iyon ay nananatiling hindi itinataas ngunit naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailan binabasa ang mga aklat ni Moises, ay mayroong isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat bumalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay doon may kalayaan. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin na gaya ng salamin sa kalwalhatian ng Panginoon, at tayo nababago sa gayunting larawan mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian na gaya ng sa Panginoon na Espiritu. Maraming salamat po muli sa inyo hanggang sa susunod po muling live broadcast.